Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 3, Term 1, Week 3. Para sa unang araw, pagtukoy sa nagsasalaysay sa teksto. Nakakita ka na ba ng tsubibo? Saan natin ito madalas makita? Nakasakay na ba kayo sa tsubibo? Sino ang nakasama mo nang sumakay ka sa tsubibo? Ano ang iyong naramdaman nang sumakay ka sa tsubibo? Hanapin sa mga nakapaskil sa pisara ang mga larawang nagpapakita ng batang nakapulot ng laruan, nakakita ng nagkalat na basura sa daan, nakakita ng mga hugasin sa lababo. Narito ang mga larawan. Ano ang iyong gagawin kung nangyari sa iyo ang nasa unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan? Bakit ito ang kailangan mong gawin? Nangyari na ba ito sa iyo? Ibahagi ang iyong karanasan sa klase. Sagutin ang gawain sa loob ng 3 minuto. Gawin ang inyong makakaya at tapusin ito sa itinakdang oras. Hanapin sa pisara ang kahulugan ng salitang aking mabubunot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno. Mga salitang nasa kahon: tsubibo, responsable, kapitan, barangay hall, galak, hinagkan. Ang tsubibo ay Ferris wheel, responsable, maaasahan, kapitan, namumuno sa isang barangay. Barangay hall, lugar kung saan matatagpuan ang lokal na pamahalaan ng barangay. Galak, saya. Hinagkan, hinalikan. Ating basahin ang batang si Del. Isinulat ni Virgie T. Takkad. Si Del ay isang batang responsable. Paggising sa umaga, kasama ko siyang nagliligpit at nag-aayos ng pinaghigaan namin. Kusa siyang nagwawalis ng mga kalat sa bahay at naguhugas ng mga baso at platong aming ginamit. Talagang responsable at maaasahan si Del, kaya mahal namin siya. Hilig niya ring maglaro malapit sa nakatayo ng tsubibo sa may barangay hall. Isang araw, nakakita siya ng pitaka at hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Kaya nagmadali siyang pumunta sa barangay hall. Pagdating doon, hinanap niya sa Kapitan Ambo upang iabot ang pitaka. Kanino ito, Del? Tanong ni Kapitan Ambo. Napulot ko po ang pitakang ito sa kalsada habang kami ay naglalaro. Magalang na tugon ni Del. Mabuti ang iyong ginawa, Del. Maaaring hinahanap na ito ng may-ari. Ipapatuntun ko sa mga barangay tanod ang nagmamay-ari ng pitakang ito upang maisaoli. Salamat sa iyo, Del, wika ni Kapitan Ambo. Ipaabot mo sa iyong magulang ang aking pasasalamat at pagkatuwa ko sa iyong ginawa. Dagdag pa niya. Bilin po ng aking tatay at nanay na ibalik sa may-ari o ibigay sa kinauukulan ang mga bagay na aking napulot. Pagpapakita raw po ito ng pagiging isang mabait at responsableng mamamayan. Wika pa ni Del. Sinaluduhan ni Kapitan Ambo si Del sa kanyang ginawa at binigyan siya ng tiket sa pagsakay sa tsubibo bilang gantimpala. Umuwi si Del na may galak sa kanyang puso. Niyakap siya ni nanay at tatay at hinagkan sa kanyang pisngi. Kinabukasan, masayang-masaya si Del na sumakay sa tsubibo. Ano-anong salita ang sinalangguhitan sa binasang kwento? Kapitan, barangay hall, tsubibo, responsable. Gamitin ang mga salitang may salangguhit sa paggawa ng modelong pangungusap. Sino ang batang responsable sa kwento? Si Del ang batang responsable sa kwento. Ano-ano ang mga gawaing bahay na madalas gawin ni Del? Nagliligpit siya ng higaan, nagwawalis ng kalat at naghuhugas ng mga baso at plato. Alin sa mga ginagawa niya ang ginagawa mo rin sa inyong tahanan?
Ako rin ay nagliligpit ng higaan at naghuhugas ng plato sa aming tahanan. Tama ba ang ginawa ni Del na ibigay kay Kapitan Ambo ang pitaka na kanyang napulot? Gamit ang mga payak na pangungusap, ipahayag ang iyong reaksyon sa pag-abot ni Del ng pitaka kay Kapitan Ambo. Oo, tama ang ginawa ni Del na ibigay ang pitaka kay Kapitan Ambo. Natutuwa ako sa ginawa ni Del. Ipinakita niya ang pagiging tapat at responsable. Sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalaysay o nagkukwento sa tekstong inyong binasa? Ang nagsasalaysay ay isang taong kasama ni Del sa bahay. Ano ang mga salitang nasa kwento ang nakatulong sa inyo upang tukuyin ang nagsasalaysay sa kwento? Ang mga salitang kasama ko siyang, aming ginamit at mahal namin siya ang nakatulong upang matukoy ang nagsasalaysay. Paano nakatulong sa inyo ang mga salita upang matukoy ang nagsasalaysay sa kwento? Nakatulong ang mga salitang ito dahil ipinakita nila na ang nagsasalaysay ay kabilang sa pamilya o malapit kay Del. Hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Basahin at unawain ang teksto, tukuyin kung sino ang nagsasalaysay sa teksto at ang mga salitang nakatulong upang matukoy nyo ito. Si Muning. Ako ay alaga ni Kaning. Ang pangalan ko ay Muning. Ang kulay ko ay itim. Kung tumakbo ako ay matulin. Makinang ang aking mata. Sa dilim ay kitang-kita. Balahibo ko ay maganda. Masdan mo at makikita. Kalaban ko ang aso. Nabubugnot ako rito. Hindi ako nito maunawaan dahil ngiyaw ang aking alam. Unang pangkat, hanap salita. Hanapin sa word puzzle ang pangalan ng nagsasalaysay sa kwento at ang mga salitang tumulong upang matukoy mo ito. Ikalawang pangkat, tukoy salita. Tukuyin ang nagsasalaysay sa teksto. Isulat ito sa Manila paper kasama ang mga salitang tumulong sa inyo upang matukoy ninyo ito. Patulang bigkasin ang mga salita. Sa ikatlong pangkat, sayawit. Para sa mga salitang tumulong sa inyo upang matukoy ang nagsasalaysay, bigkasin ito ng paawit. Para naman, sabihin kung sino ang nagsasalaysay, gayahin ang galaw at ang tunog nito. Si Ana at ako. Si Ana at ako ay laging magkasama. Tuwing hapon ay naglalaro kami ng maibataya, manika at bahay-bahayan sa may bakanting lote. Pagkatapos naming maglaro, nagmimerienda kami sa bahay nila. Masaya ako kapag kasama ko si Ana. Sino kaya ang nagsasalaysay sa kwento? Ang nagsasalaysay ay kaibigan ni Ana. Ano-anong mga salita o pangungusap ang nakatulong upang matukoy ang nagsasalaysay sa kwento? Ang mga salitang ako, kami at masaya ako kapag kasama ko si Ana ang nakatulong upang matukoy ang nagsasalaysay sa kwento. Tukuyin ang nagsasalaysay o nagkukwento sa bawat teksto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Tagpi ang tawag sa akin ng aking amo. Lagi niya akong kasabay sa pagtakbo at kalaro naman sa tumbang preso. Mahal niya ako kasi ako ang bantay ng kanilang bahay sa gabi't araw. Kapag mayroong magnanakaw, aw-aw-aw ang malakas kong sigaw. Pusa, kabayo, aso. Ang sagot ay si aso. Si tatay ay isang karpintero. Siya ang gumawa ng aming bahay. Upuan, pati dingding at mesa naming matibay. Mahal namin si tatay sapagkat siya sa amin ay laging nakaalalay. Tatay, anak, nanay. Ang sagot ay A, tatay. Ang aking mga mag-aaral ay masisipag at mapagmahal. Lagi nila akong binabati ng magandang araw. Pagpasok nila sa eskwela, baon nila ay ngiti at mga kagamitang kailangan nila araw-araw. Guro, punong guro, mag-aaral. Ang sagot ay A, guro. Si Nene ay ang aking malusog na alagang bata. Tuwing siya ay nagugutom, siya ay umiiyak ng malakas, kaya ako ay natataranta. Lagi niya akong niyayakap at hinahagkan sa tuwina.
subalit siya ay nagtatampo kapag ako ay umuwi sa aming bahay tuwing Sabado. Yaya, nanay, ate. Ang sagot ay A, yaya. Sakitin ng batang si Toto, hindi kasi siya nakikinig sa akin. Gusto niya ay matatamis at masasarap na pagkain. Ayaw niya ng prutas at gulay. Mahilig din siya sa sitsirya at soda. Kaya ngayon, nandito ulit siya sa ospital upang aking gamutin. Pulis, guro, doktor. Ang sagot ay C, doktor. Sagutin ang tanong sa iyong sagutang papel. Ano ang iyong gagawin upang malaman kung sino ang nagsasalaysay sa kwento o teksto? Para sa ikalawang araw, salitang kilos. Kahapon ay pinag-aralan natin ang pagtukoy sa nagsasalaysay sa teksto. Pagmasdan ng larawan. Ito ang palarawan ni Galaw. Sino sa inyong nakapaglaro na sa isang palaruan? Anong mga laro ang iyong ginawa roon? Nais ba ninyong pumunta sa palaruan ngayon? Kung ganon, halina at ating tuklasin kung paano tayo makapapasok sa palaruan ni Galaw. Balikan ang mga pangyayari sa kwentong binasa kahapon. Mga salitang nakasalangguhit, nag-aayos, nagwawalis, naghuhugas, maglaro, hinanap. Gamit ang mga salitang nakikita sa kwentong Ang Batang si Del, bumuo ng maikling talata tungkol sa iyong sarili at sa ating bansa. Halimbawa, tuwing umaga, nagwawalis ako sa aming bakuran. Mahal ko ang ating bansa kaya tumutulong ako upang mapanatili itong malinis. Balikan ang kwento ni Del at tukuyin ang mga salitang kilos. Ilista ang mga salitang kilos na makikita sa kwento. Nauunawaan mo ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Gising, nililigpit, inaayos, ginamit, maglaro, nagmamadali, nakakita, hinanap, inabot, sinaluduhan. Tukuyin natin ang salitang kilos sa bawat pangungusap o talata at bigyang pakahulugan ang mga ito. Sa paggising sa umaga, kasama ko siyang nililigpit at inaayos ang higaan namin. Kusa niyang winawalis ang kalat sa bahay at hinuhugasan ng mga baso at pinggan na aming ginamit. Ang hilig niya ay maglaro malapit sa nakatayong tsubibo sa may barangay hall. Isang araw, nagmamadali siyang pumunta sa barangay hall. Pagdating sa loob ng barangay hall, hinanap niya si Kapitan Ambo upang iabot ang pitaka. Tandaan, ang salitang kilos ay mga salitang magpapakita ng kilos o galaw. Tukuyin ang mga salitang kilos sa mga pangungusap. Basahin ng 2 beses ang mga salitang kilos at isulat ang mga ito sa iyong notebook gamit ang cursive na sulat. Balikang muli ang mga salitang kilos na makikita sa kwento. Gising, nililigpit, inaayos, ginamit, maglaro, nagmamadali, nakakita, hinanap, inabot. Sinaluduhan. Sa inyong pangkat, pagmasdan ang nakatalagang larawan. Gumawa ng 5 pangungusap na may salitang kilos, batay sa larawan. Pagkatapos, sabihin ang kahulugan ng bawat salitang kilos na ginamit. Unang pangkat, naglilinis ng bahay. Ikalawang pangkat, naghuhugas ng pinagkainan. Ikatlong pangkat, naglalaba. Tumayo at gawin ang mga kilos na nakadikit sa pintuan. Sundin at isagawa ng tama ang bawat kilos na ipapakita. Halimbawa, tumalon, sumayaw, iwagayway ang kamay, ipadyak ang paa, tumawa. Ano ang tawag sa mga salitang inyong isinasagawa? Salitang kilos. Gumawa ng mga pangungusap gamit ang mga salita na nasa loob ng paaralan.
Ang pangungusap ay kailangang mag-uugnay sa iyong ginagawa sa silid-aralan. Nagsusulat, naglalaro, nagbabasa. Panoorin ng video tungkol sa awiting Magtanim ay di biro. Isulat sa inyong sagutang papel ang mga nabasa o narinig ninyong salitang kilos. Narito ang YouTube link. Pumili ng isa sa 3 salitang kilos sa ibaba. Gumawa ng pangungusap tungkol sa ginawa mo pagkagising sa umaga gamit ang iyong napiling salita. Sabihin ng pabigkas ang iyong sagot. Nagdadasal, kumakain, pumapasok. Para sa ikatlong araw, pag-uugnay ng sariling karanasan sa kwento. Tingnan ang mga larawan at tukuyin ang mga loro. Tingnan ang mga larawan at tukuyin ang mga laro ng lahi na makikita rito. Magbahagi rin ng iba pang laro ng lahi na alam nyo. Anong laro ang inyong kinahihiligan? Ano ang pagkakaiba ng mga laro ng lahi at online games? Ngayon, maghahanda tayo para sa isang laro, ngunit kailangan muna nating sagutan ang ilang gawain. Handa na ba kayo? Basahin ang mga high-frequency words. Patintero, luksong lubid, taguan, kaarawan, masaya. Ang tawag sa mga salitang binasa nyo ay larong Pinoy o laro ng lahi. Ito ay mahalagang simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang tao at bilang mamamayan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga larong ito, nalilinang ang ating pagkikipagkapwa. Natututo tayong mag-isip at gumawa ng mga pasyang makabubuti para sa atin. Ano ang iba pang tawag sa laro ng lahi? Ano ang sinisimbolo ng laro ng lahi? Nakapaglaro ka na ba ng mga ito? Sino-sino ang mga naging kalaro mo? Ano ang maaaring malinang sa paglalaro ng larong Pinoy o laro ng lahi? Basahin muli ng malakas ang mga high-frequency words. Patintero, luksong lubid, taguan, kaarawan, masaya. Sundan ang pagbasa gamit ang inyong mga mata habang binabasa ang kwento. Basahin ng mabuti at unawain ang mga pangyayari sa kwento upang masagutan nyo ang mga gawain at makalahok sa laro ng lahi sa pagtatapos ng aralin. Ang kaarawan ni Nena, isinulat ni Virgie T. Takkad. Inimbitahan ako ni Nena sa kanyang kaarawan, araw ng linggo noon, kaya ako ay nangakong pupunta sa kanilang tahanan. Malugod akong tinanggap ng kanyang mga magulang dahil si Nena ay nakaupo na sa unahan. Maraming tao ang naroon, lalo na ang mga batang naglalaro habang kumakain ng sorbetes. Lino, halika maglaro tayo ng habulan. Malakas na sigaw ni Abet na aking kaibigan. Niyaya namin si Nena at ang iba pang batang maglaro kung kaya't masaya kaming nagtakbuhan. Maya-maya pa ay may nagsilbato, hudyat upang umupo ang lahat at makinig sa sasabihin ng punong abala o MC. Siya ang tatay ni Nena na kapitan ng aming barangay. Mga bata, nais kong maging masaya kayo sa kaarawan ng aking anak na si Nena. Kung kaya't maglalaro tayo ng laro ng lahi. Wika ni Kapitan. Nakinig ang lahat ng ipaliwanag ni Kapitan ang mga tuntunin sa paglalaro ng patintero, luksong lubid at taguan. Lahat kami ay nanabik na umpisahan ang laro. Masayang-masaya ang lahat sa paglalaro ng laro ng lahi. Nakakapagod, ngunit walang mapagsidlan ang aming kasiyahan. May mga tumatalon, mayroon ding natutumba. Punong-puno rin ng kaba ang aming dibdib dahil baka mahuli kami at maging taya sa taguan. Napuno ng tawanan ang kaarawan ni Nena. Pagkatapos ng laro, kumain kami ng pansit, lumpia at tinapay.
Uminom din kami ng malamig na juice. Bago mag-uwian, binigyan kami ng supot na may lamang laruan. Umuwi ako ng masaya at ikwinento ko kina nanay at tatay ang mga larong ginawa namin sa kaarawan ni Nena tulad ng patintero, luksong lubid at taguan. Bakit pumunta si Lino sa tahanan ni Nena? Pumunta si Lino sa tahanan ni Nena dahil inimbitahan siya sa kaarawan ni Nena. Bakit pinaupo ng kapitan ang mga batang naglalaro? Pinaupo ng kapitan ang mga bata upang makinig sa kanyang sasabihin. Ano-anong pagkain ang nasa handaan? Nakakain ka na rin ba ng mga ito? Ang mga pagkain sa handaan ay pansit, lumpia, tinapay at juice. Oo, nakakain na ako ng mga ito. Ano-anong laro ng lahi ang pinalaro ng tatay ni Nena? Ang mga larong pinalaro ay patintero, luksong lubid at taguan. Alin sa mga ito ang nalaro mo na? Nalaro ko na ang patintero, luksong lubid at taguan. Ano-ano pa ang alam ninyong laro ng lahi o larong Pinoy? Paano mo maihahambing ang laro nyo ngayon sa laro ng lahi? Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ninyo sa inyong kaklase ang iyong karanasan na kapareho ng karanasan ni Lino sa kwentong inyong binasa. Halimbawa, karanasan ni Lino, masayang naglaro si Lino ng habulan sa kaarawan ni Nena. Karanasan ko, masaya kaming naglaro ng Jack and Poy noong kaarawan ng aking kapatid. Pumili ng isang larawan at ibahagi ang iyong karanasan tungkol dito. Itaas ang iyong kamay kung pareho kayo ng karanasan ng iyong kaklase. Kung magkaiba naman ang inyong karanasan, ibahagi kung paano ito naiiba. Makinig at makilahok habang nagbabahaginan ang klase. Pagmasdan ng mga larawan: ospital, parke, simbahan, paaralan, palengke. Punan ang talahanayan ng iyong karanasan na nakasulat na pangyayari. Maaaring ang iyong karanasan ay may pagkakapareho o pagkakaiba. Mga karanasan sa pag-aaral, paglalaro, pamamasyal, pagsisimba, pagtulog, noong bakasyon, at pagkatapos ng bakasyon. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa ika-4 na araw, pagtukoy sa salitang ugat ng salitang kilos. Ngayong araw na ito, tayo ay maglalakbay papunta sa hardin ni Galaw. Nakakita na ba kayo ng hardin? Saan nyo ito nakita? Ano-ano ang madalas nating makita sa hardin? Handa na ba kayo makapasok sa hardin ni Galaw? Unang balakid, suriin ang mga salita, gumawa ng iba pang salita gamit ang pinakasimpleng salita. Halimbawa, punta, pumunta, pupunta, papunta. Pinakasimpleng salita: laro, upo, talon, takbo, habol. Ikalawang balakid, pag-usapan ang kahulugan ng bawat salita para makapasok sa hardin ni Galaw. Habulin, tumakbo, kumain, umuwi, uminom. Nauunawaan ba ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito? Isagawa ang mga sumusunod na salitang kilos: habulin, tumakbo, kumain, umuwi, uminom. Pagkatapos, suriin ang bawat salita at tukuyin ang salitang ugat nito. Ang pinakasimpleng salita ay tinatawag ding salitang ugat. Ito ay mga salita na hindi pa nababago o nadadagdagan. Ito ang batayan ng iba't ibang salita sa Filipino. Mula sa salitang ugat, maaari tayong bumuo ng iba't ibang anyo ng mga salita. Balikan ng kwentong Ang Kaarawan ni Nena.
Basahin ng may wastong tatas ang mga pangungusap, pagkatapos tukuyin ang mga salitang kilos na nakapaloob dito. Suriin ang mga salitang may salangguhit, ibigay ang kahulugan ng mga ito, at tukuyin ang kanilang salitang ugat. Inimbitahan ako ni Nena sa kanyang kaarawan. Maraming tao ang naroon, lalo na ang mga batang naglalaro habang kumakain ng sorbetes. Lino, halika, maglaro tayo ng habulan. Ang malakas na sigaw ni Abet na aking kaibigan. Tumakbo siya ng mabilis at hinabol si Lino. Pagkatapos ng laro, kumain kami ng pansit, lumpia at tinapay. Uminom din kami ng malamig na juice. May mga tumalon, mayroon ding natumba. Suriin ang dalawang larawan sa pisara. Tukuyin ang kilos na makikita sa bawat larawan at gamitin ito sa pangungusap. Pumili ng isang bagay mula sa mesa. Gumawa ng mga pangungusap tungkol sa inyong sariling karanasan sa paggamit nito. Tiyaking may salitang kilos ang bawat pangungusap. Ginagamit, gamit. Pagsagot, sagot. Mga gamit, lapis, ballpen, notebook, bag, at iba pa. Sa unang pangkat, basahin ng patula ang mga pangungusap, ang salitang kilos at ang salitang ugat nito. Ikalawang pangkat, basahin ng pakanta ang nabuong pangungusap, ang salitang kilos at salitang ugat. Ikatlong pangkat, basahin ng pangungusap, salitang kilos, ang salitang ugat nito habang sumasayaw. Basahin ng maikling kwento at pagmasdan ang mga salitang may salangguhit. Tukuyin ang salitang ugat ng bawat salita at isulat sa inyong sagutang papel ang mga salitang kilos o galaw na inyong makikita. Ang makulit na bata. Si Tyra ay batang makulit. Mahilig siyang tumalon at magkandirit. Umakyat sa bangko hanggang sa mahulog. Nakangisi siya kahit tulog. Si Tyra ay makulit subalit mabait. Magaling siyang sumayaw at umawit, kaya siya ay kaibig-ibig. Hanapin sa word puzzle ang salitang ugat ng mga salitang kilos sa ibaba. Ilagay sa sagutang papel ang iyong sagot. Natulog, kumain, nagbasa, sumama, tumalon.